Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may magandang balita po akong ipapanood sa inyo. Ito po ay balita mula sa UNTV News and Rescue, no? At napakasaya sa pakiramdam nung ma-exempted ka, no? So, para malaman nyo kung ano yung sinasabi kong exempted na to, ay panoorin po natin itong balitang ito ng UNTV, no? So, eto na po at ipi-play na po natin para sa inyo. Hindi sinama ng US government ang Pilipinas sa tuluyang aalisan ng security assistance. Kasunod ito ng desisyon ng Trump administration na US aid freeze sa lahat ng bansang tinutulungan nito. Ayon kay Philip po, no? Hindi kasama ang Pilipinas, no? Ibig sabihin, meron kasing aid, ayun, nakalagay dyan, ano? Pilipinas, hindi kasama sa aid freeze ng Amerika. Kasi ang priority po ni President Trump, yung mismong Amerika, no? At yung mga tinutulungang bansa, i-freeze muna nila, no? Pero, exempted doon ng Pilipinas, no? So, ganun na lang po kaimportante itong Pilipinas sa Amerika o sa presidente ng Amerika, no? Sige po, ituloy natin itong balitang ito. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nangangahulugan ito na mananatili ang nasa 336 million US dollars sa USAID para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Kinumpirma naman ito ni Foreign Affairs spokesperson Teresa Daza na sinabing tuloy ang defense cooperation ng US at Pilipinas. Po, no? Pero yung sa, hindi ko alam, yung sa Taiwan, parang naka-aid freeze yata sila, no? At saka sa iba pang bansa, maliban lang sa Pilipinas, no? Pero kasi dito sa balitang ito, tingnan natin kung kasama nga, no? Tapusin natin mamaya. Pero parang alam ko, hindi kasama, eh. So, i-play na po natin yung video ulit. Ayon kay Romualdez, ang naturang desisyon ng US ay tanda na nananatili pa rin matibay ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika hanggang sa pamumuno ni US President Donald Trump. So yun po, no, walang nabanggit na mga iba pang bansa, no. Basta sinabi, ang Pilipinas po hindi kasama sa aid freeze, no. Kasi parang feeling ko priority rin nila itong Pilipinas, no? Parang yung kanilang bansa, priority nila yung kanilang bansa at parang priority rin nila yung Pilipinas. Ang naisip ko tuloy yung Treaty of Paris, no? Na binili nila yung Pilipinas sa Spain. Parang gano'n, no? Na parang, sige, binili namin kayo, bibigyan lang namin kayo ng kalayaan nyo at ng inyong gobyerno. Pero kayo pa rin ay binili namin. Parang ganun, no? Kung paiirali natin yung Treaty of Paris na yun. So, yun po, nakakatuwa lang po itong balitang ito dahil priority pa rin tayo ng Amerika at hindi po tayo pinababayaan dito sa matulungan, ano. At alam ko, parang magbibigay pa yata sila ng isang malaking halaga, no? Parang $10 million, ano? Na napakalaking tulong sa military natin. Ano? At ako yung papasalamat sa Diyos. At kahit ganito lang tayo, mga Pilipino, o sabi nila third world country, ay mahalaga yung tingin nila sa atin. No? Parang hiyas na yaman ang tingin nila sa atin, no? Hindi lang tayo, even yung European, ano, itong France, kita nyo, nagkaroon tayo ng military drill between sa kanila. At yung tulong nila, ganun na lang, ano. Mo strike group, napakalaking strike group ng France, ang ngayon nandito sa Pilipinas para sa isang tulong sa militar, ano, at sa tinatawag na stability nung sa kapayapaan. So, one-sided yun. Dito lang sa Pilipinas yun. Hindi po sa China, no? So, hindi natin alam kung ano ba ang nagawang maganda natin sa France para tumulong sila ng ganito sa atin. Even in Germany, na isang maunlad na bansa, nag-aalok sa atin ng tulong. At ang India, ganun din. Nag-aalok sa atin ng tulong. At yung simpatya ng United Kingdom ay ganun din. Ano?
At alam ko, itong Russia ay sumusuporta pa rin sa atin. Ano? Kahit na alam ng Russia na kaalyado natin ng US, hindi nila tayo tinuturing na kalaban. So, hanggang dito na lang po, maraming salamat po. At kita-kita po tayo ulit hanggang sa muli.